Mga kababayan, magandang hapon po ng Huwebes. Ito po muli si Kuya Francis. Kailangan ko lamang po kayong i-update dahil meron pong pagbabago sa direksyon po ng mga bagyo na atin pong minomonitor. Kaya hiling lamang ako ng pabor na i-like at i-share nyo para mas marami ho ang makapanood. So ngayon ho, ito unahin na muna natin. Medyo maganda ang panahon ngayon. Bahagyahong humina ang habagat o southwest monsoon at from orange warning, nakataas na lamang tayo ngayon sa yellow warning. At bukod dyan, ito pong bagyo sa kanluran po ng Luzon ay wala na po sa ating monitoring domain. Itong tropical depression na yan. Pero ngayon po, dalawa pa rin ang binomonitor natin. Ito pong tropical depression Neneng na sa ngayon po ay meron pong lokasyon na 450 kilometers north of Itbayat, Batanes. Ito pong bagyong Neneng ay may lakas pa rin po na umaabot sa 45 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot po sa 55 kilometers per hour. Ang kilos naman po pa northeast slowly, medyo mabagal po. Pero lalabas po ang bagyong Neneng bukas ho ng madaling araw ng Huwebes at magiging isang low pressure area. So magandang balita yan para ho sa habagat o southwest monsoon na magkaroon po ng kakaunting paghina. Pero may isa pa tayong minomonitor na bagyo. Ito po ay lumakas sa pagiging tropical storm. Ito pong bagyo na ito ay tinatawag na po ngayon sa international name na Saudel, Tropical Storm Saudel. Kung makikita ho ninyo, meron itong lokasyon na 2,800 kilometers east of Eastern Visayas. Bumilis yung kilos ho niya, nagbago yung kilos. At meron lakas ng hangin na umaabot po sa 75 kilometers per hour. At meron pong bugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Pagkilos naman po, pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahapon, stationary ito, hindi masyadong gumagalaw. Pero ngayon, bumilis ang kilos. Kung makikita nyo, hindi naman ito nakikitang maglalandfall o papasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Pero lalapit siya sa may taas po dito sa may bandang silangan po ng extreme northern Luzon. Ang mangyayari ngayon, dahil nga po nasa proseso na ng paghina ang habagat, dahil nga po itong tropical depression Neneng ay lalabas na bukas at yung isang bagyo naman ay palayo na po ang direksyon. So nangyayari ngayon, medyo maalinsangan o mainit ang panahon. Kaya marami nagtatanong sa atin, Kuya Francis, tapos na ba ang habagat? O wala na ba ang habagat? Nandyan pa rin po. Alam niyo po itong dahilan. Kaya po ang habagat ay medyo humina. Dahil yan sa pagbabago ng kanyang direksyon ng habagat o southwest monsoon. Pero kung titignan nyo sa ating pinakamapa, ayan, makikita nyo pong mabuti, nandyan pa rin ang sirkulasyon po ng habagat o southwest monsoon. Pero medyo nagbago yung kanyang direksyon. Andyan, hinihigo pa rin po ng tropical depression Neneng, pero hindi na po ganoon kalakas. Ngayon, sa inilabas ho ng Pag-asa na forecast weather condition, meron pa rin sama ng panahon. Medyo makakaranas pa rin tayo ng ulan. Sa Ilocos region ho, sa may Batanes, Zambales at Bataan, occasional rains pa rin ang mararanasan dyan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila po, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon, Cavite, kasama ho ang Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan, ay cloudy skies ang aasahan ngayong hapon at may mga pag-uulan po, lalo na ho sa gabi dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Hindi po ibig sabihin na medyo umaraw na, naging okay ang panahon, wala na yung habagat. Pero alam ko kung sinamantalan nyo kaninang umaga na naglaba, nag-asikaso, yung mga bubong na may tulo, ay napakinabangan ho natin yung araw. Pero hindi ho yan, buong maghapon, buong araw na aaraw, dahil nandyan pa rin pong epekto ng habagat o southwest monsoon. Ganito po ang nakikita nating senaryo ngayon dahil nga po lalabas na bukas ang bagyo Neneng. Eto naman, yung tropical storm Saudel ang magpapalakas sa habagat. Kung makikita ho ninyo, ito ay nakikitang lalakas sa pagiging typhoon category. Ito po, nagiging typhoon category ito pagdating po ng araw po ng Sabado, Friday ng gabi. Tapos magiging Sabado, typhoon pa rin po siya. Tapos very strong typhoon. At nakikita naman natin, kapag isang typhoon category po ang bagyo, ay kaya niyang palakasin o higupin po ang habagat o southwest monsoon. Kaya yan yung nakikita sa update na by next week, may malakas na bagyo na maghahatak
dito po sa habagat o southwest monsoon. Yan po yung bagyong Saudel international name. At kapag ka nagkaroon nito ng chance ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pagdating po ba yung next week, no? Lunes, Martes, Wednesday, dyan po kasi nakikitang pwedeng magbago, bumaba yung track nito. Tatawagin po itong bagyong Obet, yung magiging kasunod po ng bagyong Neneng. Kasi may nagtanong ho sa atin kung gaano daw kalakas ang bagyong Obet, no? Yung kasunod po ni bagyong Neneng. Dalawa kasi yung tinitignan natin dyan. Ito po kasing tropical depression sa may kanluran ng Luzon, nagbago yung direction, papalayo. Kaya ito ang minomonitor natin na posibleng maging susunod na bagyo na tatawagin pong bagyong Neneng. Kaya kinakailangan ho magdoble ingat pa rin tayo mga kababayan, hindi pa rin po tapos ang mga pag-uulan. Ngayon po, no, dahil nga tulad na aking sinabi, wala na tayong orange warning pero meron pa rin po tayong heavy rainfall warning na aabot na lamang po sa 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan. Hindi na ganun kalakas ito. 50 to 100 millimeters sa Batanes ho, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Bagamat medyo kakaunti na yung mga lugar na apektado ng orange or yellow warning, no, ay pwedeng ang mangyari is kapag nakapasok sa PAR itong bagyo sa labas ay muli hong lumakas ang habagat o southwest monsoon. At lagi kong pinapaalala, dapat ho, no, ay ipag-pray natin na hindi na lumakas pa itong bagyo sa labas ng PAR dahil kapag yan ay lumakas na sa pagiging typhoon, mas lalawak po yung pinaka-wind field nito o yung pinaka-radius ng hangin. Kaya hanggat hindi pa lumalakas sa pagiging typhoon yung bagyo sa labas ng PAR, kailangan po mag-asikaso na ho tayo. Yung mga dapat labhan, dapat asikasuhin, kailangan inire-ready na po natin. Kaya nga po ngayon, no, sinabi ng mga kababayan natin, hindi naman daw maiwasan na maraming basura. Pero kinakailangan masanay tayo na kapag madumi ang lugar, linisin natin yung mga plastic, huwag itapon kung saan-saan dahil yan po ang nagiging isang dahilan kaya po nagkakaroon ng mga biglaan pong pagbabaha. Sa pagkakataon naman ito, habagat pa rin po ang umiiral. Yung mga bagyo na minomonitor natin ng mga nakarang araw, itong Tropical Depression Neneng, ay wala ho masyadong direktang epekto. Alam niyo po ang nagiging epekto, yung paghatak lang nila o pagpapalakas ho sa habagat o southwest monsoon. May iba't ibang dahilan ho kasi, no, kaya ang habagat bigla na lamang po lumalakas. Yung tipong kahit maaraw sa umaga sa tanghali mainit, sa hapon biglang bugso. Unang-una, lumalakas ng habagat, no, o hindi siya humihina, patuloy lumalakas dahil sa mga bagyo. Pangalawa, dahil sa low pressure area. Pangatlo, sa pagbabago ng direksyon. At nandito tayo sa senaryo na nagbabago ang direksyon po ng habagat o southwest monsoon. Kita nyo naman, no, medyo lumihis pa kaunti, no, pakanluran yung direksyon ng habagat. Nalihisan ng konti itong kanluran ng Luzon. So, yung pinaka-thick, yung pinakahangin ng habagat, hindi tumatama ngayon dyan sa kanluran ng Luzon. Kaya medyo maganda ho yung panahon. Pero hindi yan all the time, no? Nagbabago ho yan. On and off ho yung habagat, no? O yung southwest monsoon. Nagpapampo yan. At kung minsan, kapag nagpump yan, lalo na kapag tumama sa mga bundok ng Sierra Madre, ng Cordillera, nagkakaroon po yan ng matinding impact. Alam nyo, ganito ho, no? Ang habagat po ay itinuturing natin na mas nakakatakot pa sa mga tropical depression o mas malakas pa sa mga tropical depression o tropical storm o yung mga mahihinang bagyo. Dahil kahit wala itong malakas na bugso ng hangin, yung ulan naman po na ibinibigay ng habagat o southwest monsoon, ito matagal ng linggo, no? At yung pinakamatagal po, umaabot pa po ng 1 buwan. At ayaw naman natin na ganun ang mangyari. And most of the time, kapag habagat po o habagat season, ang apektado niyan yung kanlurang parte po ng ating bansa. Kanluran po ng Luzon, kanluran ng Visayas, pero bihirang mahagip ng habagat ang kanluran po ng Mindanao. Pag mga bagyo naman na nanggagaling sa may silangan po, no, ay ang Eastern Visayas, silangan ng Mindanao, etong North Luzon ang naaapektuhan. Sa pagkakataong ito, mainit sa parte ng Bohol, sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil walang pag-uulan. Pero ang tsansa na makaranas kayo ng mga pag-uulan ay dahil lamang po sa mga local thunderstorms. Pero take note ha, meron tayong monitor na bagyo dito. Ito, pwede hong may senaryo na pwedeng bumaba ang track nito
At kita nyo, tignan nyo po mabuti yung pinaka-radius ng hangin, no? Yung umiikot ho na yan, tinatawag ho natin yan na spiral clouds. Napakalawak ho ng nasasakop niyan. Pag bumaba lang ng konti yung track ng hangin niyan dito, apektado na po agad ang Eastern Visayas at silangan po ng Mindanao. Bagamat yan yung nakikita natin nahahatak ulit sa habagat o southwest monsoon, mas maganda na kahit papaano ay meron tayong break sa tuloy-tuloy na ulan dulot po ng habagat o southwest monsoon. Kaya nga doon sa update natin ng madaling araw, no, doon sa isang channel natin, sinabi ko ho na lalakas ulit, no? Kasi yun po kailangan maabisuhan ko kayo na wag ho tayong maging kampante. Yung iba siguro nakapaglaban ng umaga, baka tuyo na po ngayong hapon, pero kunin nyo na ho agad kasi expect sa hapon po ang pag-uulan hanggang sa gabi. Yung mga paalala ko, lagi ko pong sinasabi at ito po yung second channel natin, Weather Pinas. Dito tayo nagbibigay ng mga urgent update, pagbabago. At sa madaling araw, no, sa natin, sa isang channel natin, nandun yung shoutout, nandun po yung Bible verse natin, pero pamilyar naman kayo sa boses ko, ako si Kuya Francis. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at ito na po, no, mag-ingat po tayo, lagi magdala ng payong jacket kapote, panlaban sa pag-ulan, dulot po ng habagat. God bless po sa ating lahat.